At para naman po bigyan tayo ng update kaugnay ng kasong pagpatay sa mag-asawang Australian at isang Pinay, makakasama po natin sa linya ng telepono si Police Lieutenant Colonel Charles Daven Kapagkuwan, Chief of Police ng Tagaytay PNP. Sir, magandang umaga po sa inyo. Sir Audrey, magandang umaga po. Mapagpaalang umaga po sa inyong lahat ng mga tagapakinig. Okay, sir, kamustahin po natin itong nangyaring pagpatay nga sa mag-asawa, no? May banyaga pa. Kamusta na po, ano na po ang update sa may investigasyon? So far, kagaya po ng pinag-tayulat ng mga nakaraang araw, patuloy po ang aming pag-hanap sa ating personal of interest. At kasi po ay patuloy din nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga ahensya at mga tao makakatulong sa amin sa ikatutukoy namin ng lugar ng kinaroroonan ng nasabing person of interest. Sa ganun, malinawan tayo doon sa kabuuan ng ating iniimbestigahang insidente. Okay, sir, pwede po bang malaman kung ano ang relasyon ng isa pang biktimang Pinay na nasawi bukod doon sa mag-asawa? Siya po ay manugang po noong pong babae na Australiana. Yung pong ating Australianang biktima ay Filipino-born po. So, naturalized Australian citizen po siya. Okay. Well, sir, bukod po sa isang person of interest na inihig na rin po last week, na tinitignan ng mga otoridad, may iba pa po bang nakikitang posibleng may kinalaman sa naturang krimen? Yan po ang aming tinitiyak at tinutukoy sa ngayon. At kaya nga po patuloy po ang investigasyon ng kapulisan upang sa ganun sa lalo't madaling panahon magawa naming mabigyan ng linaw ito at matukoy ang nasabing person of interest. Well, sir, ito pong nakitang video, sa kuha po ng CCTV mukhang hindi malinaw masyado at bihasa itong gumawa, itong suspect. Nakamask siya at saka nakasombrero. Paano po ninyo madedetermina o ba makikilala itong suspect pong ito? Base doon sa mga nakakalap natin, bahagi ng ating investigasyon, unti-unti naman nabubuo yung pagkakakilala ng tao. Well, sir, tinitingnan din po ba natin ang anggulo na posibleng inside job yung kasong ito? Kasama po ba sa mga inimbestigahan yung mga kawani o maging yung staff ng hotel? Lahat po ay bahagi po ng investigasyon upang sa ganoon talagang maging ganap na malinaw ang ating pagtukoy at pagtiyak sa kung paano nang sagawa ang nasabing krimen. Colonel, ano pa po ba yung tinitingnan ng mga otoridad na motibo dito? Last week po ang report yung wallet daw po ay nawawala. May anggulo po bang robbery ang kasong ito? Lumalamang tayo doon sa ganong anggulo. Yun nga lamang, sa kasalukuyan, ay inaantay po natin mula doon sa pamilya ng Australiano, sa pakikipag-ugnayan po natin sa Australian Embassy, kung ano yung mga usual na gamit na dala ng kanilang magulang. Well, Colonel, magkakaroon po ba kayo ng case conference bukas? At bukas po ba ito sa media? Yung pong meron pong nakatagak ng ating SITG na konferensya. Palagay ko po yung pong aming PIO sa aming SITG ang siyang makakapagbigay linaw lalo doon sa mga magiging schedule. Okay. Colonel, bilang panghuli po, kamusta po yung pakikipag-ugnayan nyo patungkol sa kasong ito sa naiwang pamilya ng mga biktima? So far po, maganda naman ang ating ugnayan sa kanila. Tayo po ay patuloy din nilang ina-update sa kung ano ang nangyayari na simula pa noong may tawid sa lalawigan ng Mindoro mula sa daungan ng Batangas, ang mga labi ng mga nasawi. At kahit pa paano po ay sila naman po ay sa tulong na pinagkaloob ng pamahalang lungsod ng Tagaytay, sila ay nagpapasalamat. Okay, meron po bang kayong ipag-uutos o pagbabago pagdating sa pagmamatsyag sa buong Tagaytay para hindi na po maulit yung ganitong klase ng krimen? Bago pa naman po ang mga pangyayaring ito, kami po ay nasa sa isang proactive na
papatupad ng ating lahat ng mga bagay yung kaugnayan sa pagpapatupad ng pagsisigurado ng ating kaligtasan sa kapaligiran at sa buong lungsod ng Tagaytay. Dangan nga lamang ito ay isang tinuturing nating isolated case na naganap sa loob ng hotel. At dito nakikita natin at pati ng lungsod ng Tagaytay na mayroong ilang mga pulisiya patungkol dito sa mga accommodations na ito, sa mga hotel na ito, na kinakailangang matingnan muli upang masigurado na hindi lamang po ang kapulisan, hindi lamang po ang pamahalang lungsod ng Tagaytay ang nangangasiwa dito sa kaligtasan ng mga turista. Bagkus lalo't higit ito pong ating mga nasabing mga establishmento. Upang sa ganon, matitiyak talaga natin na laging ligtas, laging safe, laging maayos ang mga lugar na pupuntahan ng ating mga nasabing turista, mga bisita at mga dumadayo dito po sa lungsod ng Tagaytay. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon at magandang umaga po sa inyo. Nakapanayin po natin si Police Lieutenant Colonel Charles Daven Kapagkuwan, Chief of Police ng Tagaytay PNP.